Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. May mga traidor sa alyansa. Sino yan? Dalawa yung sikat ngayon, ka-coffee. So may sikat yan, pero meron pang isa eh. Hindi lang natin napunteriya. May isa pa, ka-coffee, dyan sa alyansa na tila hindi sinusuportahan yung kapwa miyembro niya ng alyansa. Sige, discuss natin yan. Si Camille Villar at si Imee Marcos. Si Imee Marcos nauna na, nag-express na yan, kumalas na yan sa alyansa. Pero itong si Camille Villar, ang sinasabi po ng campaign manager ng alyansa, parte pa siya ng alyansa. Pero, trending na, nagsisirculate online na, nakasama niya si Sara Duterte at mukha. Gamitin muna natin yung term na mukha dahil hindi pa naman kinukumpirma yan ng both sides. Mukhang i-endorso ni Sara Duterte o nakipagkampihan itong si Camille Villar kay Sara Duterte para sa nalalapit po na halalan. Bakit ginawa ni Camille Villar yan? Bakit ginawa ni Imee Marcos yan? At yung pangatlo, si Bong Revilla. Ano yung issue kay Bong Revilla? Si Bong Revilla, hindi man siya yung kanyang kampo dyan sa Cavite, namigay ng sample ballots. Imbis na nandoon sa sample ballots, yung mga kasama niya sa alyansa, abay hindi. Pili lang din. Totoo yan, ka-coffee. May mga proof yan na galing mismo sa official events nila yung dinidistribute na sample ballot. Though, i-deny nila, sabi nila, too early for issuing or issuance of sample ballots. Pero, wala eh. Galing sa official events nila yan eh. Ito mga litrato na nagsisirculate online. Definitely, may basbas yan, either from Camille Villar or from Sara Duterte. Kasi sa mga ganyang taping, ka-coffee, syempre umattend tayo ng mga taping eh. Parte din ng trabaho natin yan. Yung mga tao dyan, definitely informed yan. Oh, bawal ang picture, bawal ang camera ha, huwag niyong pangungunahan bago i-release yan. Nung release yan, may basbas yan. Boss, okay ba, release na natin ito? Boss, okay ba, ipatrending na natin ito? Nasa isang studio sila at nagtitaping definitely ng isang infomercial or campaign material. Kitang-kita dito si Camille at si Sara Duterte na inaayusan at definitely ang kanyang tatay ni Camille na si Villar. Ano pangalan ng tatay niya? Kalimutan ko na si tatay niya. Na blanco ako dyan. Yung bilyonaryo yung tatay niya. Ayun, Manny Villar. Bakit ko nakakalimutan ang pangalan ni Manny Villar? Ang pinakamayaman, ka-coffee, sa buong Pilipinas, yang si Manny Villar. Bakit sa tingin ko, kumalas itong si Camille? Though, sorry for the term hindi pa kumalas eh, kasi still now, parte pa siya ng alyansa. Namamangka sa dalawang ilog yan. Trying to get the votes of the Dutertes at the same time ng alyansa. Diba? Nandiyan si Camille Villar sa gitna na yan eh. Though kasi ang policy sa politics is addition. Add. Ang problema, may principles ka na tatamaan kapag gusto mong i-add or gusto mong kunin yung isang grupo na yan, makadagdag sa boto mo. So yan ang usapin ng prinsipyo at ng politika. Itong mga Villar ay nagiging political. Definitely, politicians yung mga yan. Tatay, politicians, nanay, politician. Si Mark Villar, definitely si Camille. Mga politiko itong mga to. At sa mga politiko, usong-uso ang pagiging political butterflies. Lilipat ka na, ka-coffee, pag naramdaman mo ito, medyo malakas ito. Oh, lipat tayo, talon tayo. Bakit kailangan gawin ito ng mga Villar? Naramdaman siguro nila, teka, 3 years na lang ang nalalabi, magpapalit tayo ng presidente. Sa tingin nila, si Sara Duterte ang magiging presidente na susunod. O sige, kalas na tayo dyan, talon na tayo. But, wag natin kakalimutan na noon pa man, maka-Duterte din yung mga yan, yung mga Villar na yan. Una, kailangan nilang protektahan ang kanilang assets. Remember, number 1, na pinakamayaman sa buong Pilipinas itong mga Villar. Napakaraming negosyo at kailangan nila ng proteksyon yan. Diba? Proteksyon ng nasa taas. Pangalawa, nararamdaman nila na hindi mai-impeach si Sara Duterte. At ang susunod na presidente na walang iba kundi si Sara Duterte, just why they are starting to transfer to a bigger or to a stronger vote sa tingin nila. Palubog na ang bangka eh. Iniisip nila, may 3 years pa po ang presidente. Ingat-ingat kayo dyan. O, sa tingin nila, lipat na tayo. Kaya ganyan ka ganyan ka outspoken, hindi outspoken, ganyan ka
sa Tagalog. Kaya ganyan nila binabalandra itong endorsement na ito ni Sara Duterte. Sabi nila, baka luma yan. Hindi yan luma. Bago ito ka-coffee. Even yung mga supporters nila, pinost na nila itong mga litrato na yan. Ang akin dyan, okay lang naman yan. Sige. Pero kumalas ka sa alyansa, alam mo kung bakit? Insulto yan sa mga miyembro ng alyansa na nananawagan ng iboto natin ng straight itong 11. Huwag na natin pag-usapan si Amy Marcos. Dahil si Amy Marcos, sige, nag-express na siya ng intent niya. Kakalas ako dyan sa alyansa. Itong si Camille Villar, hindi. Diba, insult yan sa mga kasama mo na nananawagan na iboto sa alyansa. Unfair yan sa alyansa. Nananawagan na iboto nyo kami straight noon 12, ngayon 11 na lang. Tapos ngayon, magpapakampi ka sa kabila na piniperceive as kalaban. Tama ba yan? O, serving two kings ka na naman dyan. Paano natin nasabi na hindi siya kumalas? Nagsalita ka, Coffee, ngayong araw. Si campaign manager nila, Toby Chanko. Nasa Philippine Star na po itong balita na yan. Despite photos with Sara Duterte, Camille Villar to stay with Marcos's slate. Si Amy Marcos hindi na Kisa si Amy Marcos kasi kumalas na yan and expected naman natin kay Amy Marcos yan Kahit ayaw sa kanya ng mga DDS dikit pa rin siya ng dikit sa mga Duterte. Pero itong si Camille Villar, yun ang problema. Kalas siya, okay, wala tayong problema. Sige, kampi na siya kay Sara Duterte, pero wala tayong problema dyan. Kumalas siya sa alyansa. Kasi unfair na sinusuportahan natin itong alyansa, pero hindi siya kumakalas. Ginagamit niya itong alyansa kasi ang alyansa, sinusuportahan sila. Yun ang panawagan nila yan Iboto natin definitely, magkapartido tayo. Tapos may isang taksil sa grupo. Diba? The Marcos administration-backed alyansa para sa bagong Pilipinas coalition remains intact despite viral photos of Representative Camille Villar ng Las Piñas with Vice President Sara Duterte and the withdrawal of Senator Amy Marcos from the slate. Bakit sinasabi ito ng alyansa? Kasi ang narrative ngayon ng kabilang grupo, ang sinasabi nila, watak-watak na raw po itong alyansa. Hindi na po solid itong alyansa at may mga miyembro na sila na nagkakalasan. Ano yung mga proof nila dyan? Yung kay Bong Revilla, yung namimigay siya ng sample ballot, yung kanyang partido, yung kanyang grupo dyan sa Cavite, yung gobyerno nila dyan, namimigay ng sample ballot na hindi kasama yung mga miyembro ng alyansa. Pangalawa, itong pagkalas si Amy Marcos. Pangatlo, itong si Camille Villar. So, yan yung narrative nila na teka, wasak na ata itong alyansa. Pero sabi ni Toby Chanko, intact pa rin po. Buo pa rin po itong alyansa. Photos of Villar, a member of the slate, posing with Vice President Sara Duterte and her father, business tycoon Manny Villar, circulated on social media over the weekend when former presidential spokesperson Harry Roque on Facebook posted them on Facebook. Si Harry Roque, parte yan ng pagpapakalat ng narrative nila. Definitely, yan ang purpose ni Harry Roque. Magpakalat. Hindi lang ng mga peking video, kundi ng narrative nila. Pinost na ni Harry Roque. Sa tingin nyo walang basbas? Si Harry Roque, himod yan kay Sara Duterte. Kung ano sabihin ni Sara Duterte, susundin ni Harry Roque. At mismong si Harry Roque na mismo ang nagsabi niyan. Susundin niya kung anong sasabihin ni Sara Duterte. In fact, nagkamali na nga siya Sinabi niya mismo sa vlog niya yan May isang desisyon, di lang isa o dalawa, desisyon na sinunod niya si Sara Duterte na nagkamali. Hindi ipopost ni Harry Roque yan ng walang basbas ni Sara Duterte. Yan na. Kaya all out na yung mga yan. Roque captioned the post, "Politics is addition after all." Yun na yung sinasabi natin. Totoo din naman yan. Si PBBM, yan din po yung mantra ng Pangulo, politics is addition. Gusto natin magdagdag tayo ng magdagdag, wag tayo ng mabawasan tayo ng mabawasan. Sparking a speculation about Duterte's endorsement of Villar's Senate bid. Despite this, Alyansa campaign manager Representative Toby Chanko ng Navotas said Villar remains part of the administration's senatorial lineup for the midterm elections in May. Sabi niya, sige, basahin muna natin yung statement niya. The five-party alyansa para sa bagong Pilipinas composed of Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CND, National People's Coalition, National Unity Party, and Nationalista Party is intact, Chanko said in a statement. Alam nyo ka-coffee yung background kung paano nabuo yung alyansa na yan. Alyansa, coalition, pagsasama-sama. So, coming from different parties, which is may dahilan din yan, bakit yan yung mga partido na miyembro ng alyansa, nagbigay
o ng mga nominees o mga pinatakbo nila sa pagkasenador na bubuo ng alyansa. Yan na ngayon 12 initially ka-coffee. Solid yung 12 na yan. Magaganda yung performance. Do may mga nalilihis dyan. Pero maganda generally itong composition ng alyansa. While not mentioning the endorsement of Villar by Marcos's rival Duterte, Chanco said alyansa candidates were handpicked by President Ferdinand Marcos for their skills and experience. Our overarching objective is for all our candidates to win because they are capable, committed, and deserving of the trust and confidence of the Filipino people, sabi po ni Toby Chanco. Anong problema? Sa akin, walang problema yung endorsement ni Sara Duterte. Okay lang yan. Kasi iniisip niya yung sarili niya, iniisip niya yung kapakanan ng pamilya niya, iniisip niya yung protection ng kanyang empire, ng kanyang negosyo in the coming years, in the coming decades. Ganyan mag-isip ang mga negosyante. Hindi lang for today. Iniisip nila who's next. O kailangan natin makakuha ng protection. Political, self-interest, business interest ang paiirali nila dyan. At wala tayong magagawa dahil mga negosyante ang mga yan. Bakit tumatakbo sa pwesto yung mga yan? Kasi kailangan nilang protektahan ang kanilang assets, kailangan nilang protektahan ang kanilang yaman para manatili sila doon sa pedestal. Dahil kung hindi, posibleng masilip ang mga businesses nila, masilip ang mga transactions that will eventually lead doon sa pagbagsak ng kanilang empire, which hindi nila pababayaan na mangyari yan. Walang problema dyan. Kasi trabaho nila yan. Ang problema dyan, binabastos niya yung mga kasama niya dyan sa alyansa. Unfair yan sa ibang miyembro ng alyansa, unfair yan sa mga supporters ng alyansa, unfair yan sa mga tumutulong na content creator, sa tao, sa publiko na sinusuportahan yung alyansa na yan, and then all of a sudden, yung ipinagtatanggol mo, yung ikinakampanya mo, lumipat sa kalaban mo. Tama ba yun? I don't think na tama yun. Hindi ko alam, by reason. Pero sa pagtingin ko dyan, pinagtaksilan nitong Villar, nitong Camille Villar, ang grupo niya sa alyansa. Bakit? Isa pang dahilan. Pinakinggan ko si Camille Villar. Kasi nai-invite tayo eh. May mga videos tayo kung nakafollow kayo sa akin, no? Yung campaign ng alyansa, sinusundan natin yan. May mga press conference na attendan natin yan. Tayo, hindi naman sa nagyayabang, kaunti, marunong din naman tayong bumasa ng kakayahan ng isang tao. Paano yung mag-perform, ano yung performance niya, paano mag-respond sa mga questions ng media, etc. etc. Honestly, may previous videos ako dyan, mahina si Camille. Mahina si Camille sa grupo ng alyansa. Kaya nga, ang ginagawa ng alyansa ngayon, kung sino yung mahina at hindi lumalabas sa survey, tinutulungan nila. Mas binubugbog pa nila ng endorsement, ng promotions, etc. Tapos, all of a sudden, malalaman mo, nasa kabila na. Sayang yung efforts na gagawin o ginagawa ng alyansa at ng mga supporters nga nito para tulungan siya, tapos lilipad din pala siya sa kabila. Bakit kaya ginawa ni Camille yan? Babalik na naman tayo sa dahilan natin. Mahina siya sa survey. Nalalaglag siya sa winning circle, sa Magic 12. O para matiyak ka dyan, sana pumasok ka ng Magic 8. Diba? Para medyo hindi ka naalanganin dyan. Si Camille Villar, nalalaglag. So feeling ko, sabi ng team ni Camille Villar, feeling ko lang ito ha, assessment ko lang yan ha. Teka, mukhang kinakailangan na natin gawin yung bagay na dapat natin gawin. Kasi mahina si Camille sa survey. Oh, kailangan natin ng kakampi. Kailangan natin si Sara Duterte para makuha yung boto ng mga DDS. Yung DDS, hindi mo naman makukuha lahat yan eh. Siyempre, hati-hati lang yan. May mga hardcore DDS, may mga soft DDS. Yung mga hardcore DDS, yung mga kampi talaga ni Digong, yung willing magpakulong. Yan yung mga hardcore eh. Gagawin ang lahat para sa mga Duterte kahit mali. O, kung sino yung kaaway ng mga Duterte, galit din kami dyan. Yan yung mga hardcore DDS. Yung soft DDS, ano lang yan eh, naninimbang pa yan eh. So, kung ikaw ay hardcore DDS, kapag kakampi ka ni PBBM, definitely hindi ka na iboboto. Kapag soft ka, naninimbang pa yan, gumigewang-gewang pa yan, kapag inendorso ng isang DDS, halimbawa ni Sara Duterte, posible makuha mo pa yung boto na yan. So feeling ko, nandiyan ang strategy si Camille Villar na kunin yung boto ng soft DDS.
And ibang proof pa na maka DDS talaga ito, maka Duterte talaga ito mga Villar, yung statement nila sa impeachment. Hindi na natin pinag-uusapan dito yung validity ng mga kaso. Pinag-uusapan na lang dito yung proteksyon ng kanilang pamilya ng mga Villar. Kasi kung titingnan mo talaga yung mga reklamo kay Sara Duterte, malinaw na malinaw. Sa investigasyon pala ng Quadcom ang tibay-tibay ng mga ebidensya na nagkamali talaga si Sara Duterte dyan sa pagwawaldas ng confidential funds. Pero bakit hindi pa rin makakumbinsi ang mga Villar na si Sara Duterte nagkaroon ng pagkukulang sa pagwawaldas ng pondo ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education? Alam mo kung bakit? Kasi solid solid DDS yung mga yan Ay kung gano'n, hindi na siya political butterfly, user na lang. User pa rin, masama pa rin. Kasi kung political butterfly, nagkaroon ng shifting from this party to another party. Pero kung hindi naman talaga siya butterfly, dahil from the very beginning, i-DDS talaga siya, nagpanggap lang siya, sumanib sa alyansa, hoping na tataas si Camille Villar, di ginamit niya lang yung alyansa. Walang shifting na mangyayari. Naging user-friendly lang itong si Camille Villar at ang Villar family sa mga Duterte, sa alyansa. Unfair yan sa alyansa senators. Huwag nyo nang isuportahan yan. Ang problema ngayon, mahihirapan na naman si Andrew Inan. Sinasabi na nga ito ni Lacson, natatawa nga tayo sa sinasabi ni Lacson Ang problema nila si Andrew E. Kasi, di ba sa campaign sorties nila, si Andrew E yung pang finale nila bago lumabas ang presidente. Bago lumabas si PBBM, si Andrew E magpe-perform. Parang may line doon si Andrew E na ang sinasabi, kapag sinabing alyansa, 12. 12 sila, di ba? Tapos ngayon, wala na si Amy Marcos, kapag sinabing alyansa, 11 na lang. O ngayon, pag wala na si Camille Villar, pag sinabing alyansa, 11. Sayang yung slots. Marami nga nag-aspire makuha yung slots na yan Yan din yung sinasabi natin dyan sa pagkalas ni Amy Marcos Maraming gustong mapabilang dyan sa slots na yan. Tapos binigay kay Amy Marcos dahil kapatid ng presidente. Ganon dito si Camille Villar. Tapos yun din pa, magtataksil din. Ay nako, karma is real. Tingnan natin kung makalusot itong si Camille Villar. 1 member less. President Marcos' senatorial slate has already seen a shake-up with President Ferdinand Marcos Jr. senatorial roster now lacking 1 member. Si Senator Amy Marcos na nag-withdraw po ng kanyang membership o ng kanyang pagiging ally dyan sa alyansa dahil po sa pagkakaresto ng hindi natin alam kung anong relasyon nila ni Duterte. Okay lang, hindi kawalan si Amy Marcos. Kahit endorso pa siya ni Sara Duterte. Sana makakuha sila ng additional votes o mga tangat sila sa survey kasi ano na ka-coffee, less than a month na lang, eleksyon na, kaya kanyang labasan na yan ng mga susi, kanyang labasan na yan ng mga alas para mapataas ang kanilang boto. Sige, good luck. Pero yung mga loyalista o yung mga supporters ng alyansa, depende kasi, pero desisyon nyo pa rin yan, nababawasan ng boto si Camille Villar at si Amy Marcos at si Bong Revilla dahil sa ginawa nila. Nasa sa inyo po yan, kayo na po ang magdesisyon. O siya ka-coffee, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng ibang mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang, please like and follow. Kung di pa po kayo naka-like and follow yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.